Magandang araw po muli mga ka-farm boy, at nandito tayo muli sa ating goat house para gumawa na naman ng isang panibagong content. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang tungkol sa dalawang klase ng kambing na alaga natin ngayon, ang Anglo-Nubian at ang Boer. Ano po ba ang pinagkaiba ng dalawang ito? Ngayon po ang ating pag-aaralan ngayon sa mga nagnanais na mag-alaga ng kambing. Pwede po kayong mamili kung ano ang aalagaan nyo sa dalawang lahi ng kambing na ito, Boer or Anglo. Unang-una, ang katanungan dyan is kung saan ka ba magpo-focus ng pag-aalaga, kung sa dairy ba or sa meat or patining ng kambing. Unahin na po natin talakayin ang ating mga Boer. Ang Boer po ay kilala bilang meat type na kambing kasi kung mapapansin po natin, yung kanilang body conformation ay malalapad. Ayan. Pagdating po sa karne, mas nangunguna po ang Boer kumpara sa Anglo-Nubian. Kaya po sa bilang isang magkakambing, pipili po kayo kung alin sa dalawa ang gusto nyong alagaan, kung saan nyo gusto mag-focus, sa meat type or sa dairy. Ngayon, kung meat type po ang talagang plano nyo, dito po kayo sa Boer. Napakalalaki po ng katawan nito at mas mabibigat po sila sa timbang kumpara sa mga Anglo. Ito nga po, ito yung isa nating Boer. Ayan, kung mapapansin nyo po, ayan yung kamay ko. Ayan, tingnan nyo po kung gaano kalapad. Ayan. Talagang mga Boer po ay meat type po siya na klase ng kambing. Kasi hindi po siya ganun kalakas magbigay ng gatas, nakamukha sa mga Anglo. Kumbaga yung gatas po niya, sakto lang sa kanilang mga anak. Hindi po kagaya ng Anglo-Nubian na talaga pong magagatas. Tsaka napakaganda rin po nitong pang-upgrade sa ating mga alagang native. Lalo nga po sa meat nakapokus. Ang mga gustong mag-alaga ng kambing, pwede po na bumili kayo ng back na Boer pang-upgrade sa inyong mga native na kambing para mas lalo pong lumaki at bumigat ang kanilang mga timbang. Dito naman po tayo dadako sa mga Anglo-Nubian. Meron din po tayong Anglo dito. Konti lang po yung ating Boer. Mas focus po tayo sa Anglo kasi po ang tinatarget nga po natin dun sa dalawang nabanggit natin, dairy or meat, dairy po. Sa dairy po tayo nakapokus. Dun po tayo mas magpaparami sa mga gatasang kambing. Kumpara po sa Anglo, mas manipis po ng konti ang katawan ng kumpara po sa Boer, mas manipis po ng konti ang katawan ng mga Anglo kasi nga po dairy type po sila. Pero dual din po sila, dual purpose. Pwede pong meat type, pwede rin pong dairy. Pero mas maano po sila sa dairy. Ayan po. Kung mapapansin niyo po. Iba pong mga nag-aalaga ng mga Anglo o mga marami silang pinapakain ng pigs, napapataba po nila na kagaya ng Boer. Pero yung Boer po, pag talagang pinakain mo rin ng pigs, hindi rin kayang habulin talaga ng Anglo. Iba po ang build ng katawan ng mga Boer kumpara po sa Anglo. Ayan, bali ito po yung mga inahin nating Anglo-Nubian ng mga buntis. Ito nga po yung gagawin natin, dairy. Dairy po ang balak po natin sa mga ating mga Anglo-Nubian, kaya po mas pinaparami po natin yung Anglo. Kasi po, kung makitatanong nyo po bakit dairy ang napili ko, kasi pagka po tayo ay nagsisimula ng gumata sa ating mga alagang Anglo-Nubian, araw-araw po ginagatasan ng kambing. Kaya po kung ito ibebenta po natin, araw-araw din po tayong mayroong pinagkakakitaan pagka ang pinagpukusan po natin sa dairy. Hindi po kagaya ng sa meat type na medyo maghihintay po tayo ng mga ilang buwan para lumaki sila at maibenta bilang pangkarning kambing. Kaya po yan, mas pinararami natin yung ating mga Anglo-Nubian. Meron din po tayong ilang Boer. Kumbaga, first time nga po tayong nag-alaga ng mga kambing. Noong una, nalilito pa tayo kung anong focus natin, meat type or dairy. Bandang huli po na pag desisyon na po natin ang talagang pagpupukusan natin is yung pagdi-dairy. Kaya po ito ay mga
babaeng Anglo po na to, gagawin po natin mga future breeder yan. I-out po natin dito yung mga lalaki, lang na Anglo. Ayan po. Kaya po sa ating vlog na to, sana po meron kayong natutunan kahit papano. Kaya magdesisyon po kayo sa mga aspiring goat racer, aspiring goat farmer, kung saan kayo linya magpo-focus, sa dairy nga po o sa meat. Ganyan po, at magandang araw sa inyo.